my God. Oh, hey, I don't want to go up like that. You're gonna push me. What do you mean I'm gonna push you? Oh my God, it's scary. Wait. Oh my God, I'm scared. Don't let go of me. Oh my God. Oh my butt! I was hitting the ball. Oh yeah, sure. Here, pull me. Pull me. Karma. That's what happened. That's what happened when you mess with me. You get karma. Oh my gosh. Here's another vlog ng buhay ko dito sa Alaska. So ayun na nga, winter na ulit. Kanina nag-snow, tapos nung tumigil, nag-demand yung mga bata na mag-sledding daw kami. So ayan, dinala namin sila sa isang paborito naming sledding spot. Malapit lang to sa bahay namin as in. So ayan yung asawa ko, tinutulungan niya si ate at ang aking middle child. So eto na nga yung sinasabi ko sa inyo dati na kapag winter, ang paboritong gawin ng mga bata dito is ayan, mag-sledding. Well, it's not like there's other option na libangan dito magagawa yung mga bata kapag winter. Wala naman, diba? Kasi nga, nasa Nome kami, we live in a small town dito sa Alaska. So, kumbaga, nasa probinsya kami, paulit-ulit ko na yan sinasabi. Anyway, eto nga palang snow tube namin, galing siya ng LL Bean, binili ko siya online and highly recommended ko siya kasi matibay at saka may enjoy mo talaga yung pag-sledding. So, kung nakatira kayo sa snowy na lugar katulad namin, try nyo yan. May enjoy talaga ng mga anak nyo. Anyway, si Bunso nga pala, ayaw niya mag-sledding kasi natatakot siya kahit anong pilit. Bella, you wanna go do it? Come on, Bella, let's do it together. Come on. So, kung magtatanong ka kung anong weather temperature dyan, nasa 15 degrees Fahrenheit tayo. Fahrenheit ha, hindi Celsius. So, ayan, tinry ko rin, syempre. Okay. O, diba, narindi ang tenga mo. But it was so much fun. Ang sarap mag-sledding pero ang nakapagod yung paakyat ka na pabalik pataas. Nakakapagod. O, diba, sa mga nagtatanong pala dyan kung pinagpapawisan daw ba kami dito kapag winter, syempre hindi pag nasa labas ka. At dahil nga sa sobrang lamig ay nakikita nyo, namumula-mula ang kanilang mga pisngi. O, diba, sana all tisay. So, ayun lang for today's video. Yun ang kwento ko. Bye! Here's another vlog ng buhay ko dito sa Alaska. As usual, malamig pero maganda naman yung panahon, maaraw, kaya dadalhin namin yung mga bata sa ospital para mag-trick or treating. And Halloween nga pala dito, so every year meron talaga silang mga gantong ganap para sa mga bata. And yes, medyo malaki ang ospital namin dito, pero hindi talaga siya ganun kabisi katulad sa ibang naglalakihang mga ospital dyan sa syudad. And like I've always said sa mga video ko, we live in a small town dito sa Alaska. Kumbaga sa Pilipinas, nasa probinsya kami, so konti lang talaga yung tao and mostly ng mga dito is yung mga taga dito lang din. Anyway, hindi naman kami nagsiselebrate talaga ng undas. Ang pinaka-celebration lang dito is yung trick or treating ng mga bata. So, bali dito, every department magbibigay sila ng kahit anong treat sa mga bata basta healthy and educational. And ayan nga nakikita nyo, yung bunso naming kalabasa na dala-dala ng kanyang tatay na hindi ko maintindihan kung anong klaseng maskara yung suot niya. Pili-pili lang sila ng kahit anong treat na gusto nila. Ayan, medyo mahaba yung pila sa banda dito. Maraming bata yung pumunta kasi last
last year wala to dahil nga sa COVID, pero ngayon hindi na sila masyadong mahigpit. And eto nga pala yung panganay ko na chill na witch lang daw siya. Alam nyo, kapag Halloween talaga, excited yung mga anak ko mag trick or treating kasi syempre marami silang mga nakukuhang candy, maraming treats, especially dito sa hospital. Maliban kasi sa mga healthy treats na pinamimigay nila, namimigay din sila dito ng mga educational toys and mga libro din. And also, alam nyo ba, dito sa ospital, meron silang nursing home. Pinuntahan din namin yon kasi yung mga matatandang pasyente dito, tuwang-tuwa sila kapag nakakakita sila ng mga batang nagti-trick or treat. Alam nyo ba, yung mga matatandang pasyente dito sa nursing home nila, para lang yan sa mga Alaska Native. So kung ako, kapag tumanda ako at gusto ko dito, wala akong lugar dito kasi pinapriority nila yung mga taga dito talaga. Anyway, medyo marami na rin silang nakuha, kaya after nito, umuwi na kami kasi ire-ready ko yung mga bata para mag-trick or treating around neighborhood. And syempre, dahil malamig nga, make sure ko na suot nila yung kanilang mga snow pants under their Halloween costume kasi nga talagang as in malamig sa labas. So ayan, si Bunso, obviously excited na siya. Actually, hindi naman talaga kami nagtatagal kapag nag-trick or treating sa labas kasi as in malamig, ayoko magkasakit yung mga bata. Tradition kasi nila to dito and super excited sila kapag Halloween mag-trick or treating, kaya pinagbibigyan na lang namin kahit medyo saglit lang kami sa labas. At eto nga palang si Bunso, first time niya kasing gawin to na as in nag-enjoy talaga siya kasi last year 1-year-old pa lang siya, so baby pa lang siya, hindi niya masyadong na-enjoy. Kaya ayan, kitang-kita nyo naman, tuwang-tuwa siya. And sa mga nagtatanong pala dyan kung may Halloween costume party dito para sa mga matatanda, wala pong ganap this year, para sa mga bata lang talaga yung trick or treating, ayun lang. Yan pala si ate girl, dinaan na lang sa bintana yung candy sa sobrang lamig. So ayun, nagdidilim na siya dito, so nag-decide na kami na umuwi, and eto yung kanilang mga nakuha, tuwang-tuwa sila. Also, hindi namin pinapakain lahat yan, 10 piraso lang ang pwede nila i-keep dyan, the rest niyan ako nakakain. So yun lang ang kwento ko, bye! So here's another vlog ng buhay ko dito sa Alaska. So 10 o'clock ng umaga dito, and yes, madiliman dinadaanan natin ngayon, halos wala kang makita kasi may blizzard dito sa amin ngayon. Pupunta kami sa school event ng anak ko, and yes, kahit ganito ang panahon. Actually, kagigising lang lahat namin yan kasi nga pumunta kami dito to do a breakfast with Santa kasi yun yung event na meron sila dito sa school, and ganito yung itsura niya sa loob. Mga estudyante at mga pamilya nila ang kasama. So eto nga pala yung setup nila sa loob. Ayan yung kanilang mga decoration, and doon uupo si Santa and Mrs. Claus later para magpa-picture. Ayan ang pinaka-itsura, and mga estudyante at teacher lang ang nag-setup nito. Konti lang yung pumunta kasi nga masama yung panahon sa labas. Gusto lang talaga ng mga bata mag-breakfast dito, kaya ayan, pumunta na rin kami. So eto yung activity na ginagawa niya habang nag-aantay sa almusal. So eto, ayan, dumating na. Ayan yung sinerve nilang almusal. And syempre may pakanta sila habang nag-breakfast kami. Kayo na humusga. Anyway, sa mga nagtatanong nga pala dyan kung masaya ba magpasko dito sa Nome, well, I would say hindi ganun kasaya kasi wala naman masyadong ganap dito kapag ka-December. And besides, maliit lang tong taon na to, so nasa sayo na lang kung gusto mong pasayahin yung December mo. Ayan pala si Bunso, she's patiently waiting para magpa-picture kay Santa. Ang haba kasi ng pila, so antay-antay lang muna. So katulad nga ng sinabi ko, walang masyadong ganap dito kapag December, kaya kapag may event para sa mga bata, pupunta talaga kami. Alam mo, iba pa rin talaga kapag nasa Pinas ka kasi September pa lang, feeling mo December na, as in ramdam mo talaga yung Pasko feels dyan. Pero kasi dito sa Nome, ayos lang, sakto lang, ganun. So ayun na nga, tapos na kami magpa-pictures, and ayan si Mrs. Claus namimigay ng candy. Syempre masayang-masaya na naman si Bunso, and then after that, they can get a free books. Ayan, kahit ilan ang piliin nila, pwede, pero sabi ko isa lang kasi marami na silang libro sa bahay. Tapos niya, uuwi na kami, 2 hours din kami nagstay sa loob, and ganito pa rin ang itsura ng weather sa labas, hindi nagbago. O, diba? So, yun ang kwento ko. Bye!
Here's another vlog ng buhay ko dito sa Alaska. Wala naman talaga masyadong ganap dito sa Nome kapag Pasko as in hindi mo talaga mararamdaman. Kaya naman Christmas Eve, nag-get together na lang kami ng mga Filipino dito sa Nome. And yes, yan lang ang mga Filipino dito sa Nome. Kami-kami lang as in, halos siguro mga nasa 20 lang, ganon. Thankful ako dahil may mga Filipino dito, mabubuang siguro ako kapag wala. But anyway, ayan, patla kami. Syempre, hindi mawawala ang mga Filipino na pagkain. Ang saya kaya kapag may Filipino gathering kasi you'll be able to eat different kind of Filipino dish. Ayan ang aking middle child, favorite niya ang pancit, and that's punso, paborito niya ang spaghetti, at syempre yung husband ko mahilig sa menudo at humba pero hindi kumain ng rice. Tapos we did some games din for the kids. And then nag-gift exchange din kami, $50 yung worth, and eto nga pala yung aking nakuha. Ayan, masaya ako dyan. And mawawala ba naman ang inuman at kantahan na rin. Tapos syempre, pagkatapos na yung mga nag-Sharon Cuneta, ayan, hindi mawawala sa handaan yan. And eto nga pala yung aking binalot kasi para hindi na ako magluto kinabukasan. Ayan ang dessert, and then pansit, manok, spaghetti, menudo at humba para sa asawa ko. O ayan, di ba ang laki ng ngiti ko. Sayaw inday, sayaw inday, la 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 la. Oto-oto. Tapos niyan, umuwi na kami. Ganito pala sa labas. O, diba, Paskong-Pasko dito, tapos ang sama ng weather sa labas, sobrang lamig pa. So, anyway, ayan, nakatulong na yung mga bata, binalot ko na yung mga regalo, para ready ko na para bukas. And so, ayan, Christmas time, maaga nagising yung mga bata, kahit konti lang ang tulog ko, kasi excited silang mag-open ng kanilang mga regalo. So, ayun, this is how we just celebrate our Christmas here in Nome, Alaska, kasi nga wala naman talaga masyadong ganap. Walang pasyalan dito kapag ka-December, as in, ganito lang talaga. Yung mga ibang tao nga dito, umaalis sila kapag ka-December, kasi mas gusto nilang mag-spend ng Christmas sa ibang lugar or New Year kasi mas masaya nga naman. But hey, for me, wala sa lugar yan. Yes, oo, nasa isolated place kami pero kasama ko pamilya ko. So, masaya ako ngayong Pasko. And anyway, yun na nga, nagluto na ng breakfast ang mga bata. Ayan, kasi nga, ito yung tradisyon na ginagawa namin. Tuwing Christmas, nagluluto sila ng kanilang paboritong almusal. Tapos sabay-sabay kami kumakain after mag-open ng mga regalo. So, ayun, this is how we celebrate our Christmas. Ayun lang ang kwento ko. Bye! Here's another vlog ng buhay ko dito sa Alaska. So, kaka-out ko lang ng trabaho at pupunta ko ngayon ng store para bumili ng mga pangpaswerte kong prutas for New Year. So, dalawa lang nga pala ang store namin dito sa Nome, pero dito ako mamimili kasi medyo mura dito. Ayan, iniwan ko yung aking sasakyang naka-on kasi sobrang lamig dito, negative yung weather. Actually, may prutas na ako sa bahay kaya pandagdag na lang yung bibilihin ko dito. And siya nga pala, mahal yung prutas at mga gulay dito sa amin. Lahat kasi ng mga produkto dito sa store sumasakay ng eroplano kaya mahal talaga. Grapes here is $6.19 per bag. Etong pomegranate is $6 na rin, so isa lang kinuha ko. Etong mangga naka-sale 2 for $6 daw, so 4 yung kinuha ko. Tapos etong grapes fruit, $3.09, kumuha ko na isa. Then, ang cantaloupe dito, $9 na rin, kumuha rin ako. Then, etong apple pears, $8 for 3, kumuha na rin ako. Eto namang regular pears, $4.19 per pound, isa lang naman ang kinuha ko. Then, etong small blueberries, $6, kumuha rin ako. Tapos, etong maliit na watermelon, $9, kumuha rin ako. Tapos, kukuha sana ako nitong avocado, $5 ang isa. So, lugi ako kasi maliit lang, pas ako. Kailangan ko ng kamatis, pang sahog, kumuha ako. Tapos, etong onion, eto yung kinuha ko, isang bag, sweet onion yung gusto ko. And then, kumuha na rin ako nitong saging. Cucumber dito, $2.49, kumuha ko na isa. They don't have fresh corn, kaya etong frozen na lang ang kukunin ko, $6 na rin. Tapos, chinek ko yung rice nila kung nag-sale, hindi pa rin pala. Yung 5 pounds nila, $22.49 pa rin. Tapos, etong 20 pounds, nako, $57 pa rin. Tapos, wala na akong time gumawa ng cake. Tinatamad rin ako. Kaya eto, bibili na lang ako ng ice cream cake, $30. Pero okay na rin. Paborito rin naman ng mga bata to. Tapos, bigla ko naalala, naubusan na pala ako ng Baileys. Kaya eto, kukuha rin ako. Mas pinili ko yung mura, mahal eh. Kukuha rin ako ng sparkling juice para sa mga bata pang toast nila. O, diba, hindi ko abot. Iba talaga pagpandak. Favorite pala nila tong flavor na to. Tapos, ayan, papunta na ako sa counter. Medyo kinakabahan magkano kayang babayaran ko. Then, ayan ang bill ko. Umabot ng $145.08. Tapos, 22 items lang yan. So, ayan, uuwi na ako. Umabot pala ako ng 30 minutes sa loob. Kaka-shopping at kaka-video, diba?
And then yung car ko, okay naman kahit ang tagal niyang naka-on, wala namang tumakbo, wala palang car napper dito guys. Anyway, eto na sila lahat, na set up ko na, nakalimutan kong bumili ng itlog, kala ko meron pa kami. Balik na lang ako ng store mamaya, bukas pa naman yung New Year dito. So Happy New Year sa inyong lahat dyan, bye! Okay, so come with us sledding. Kahit na nag-i-snow sa labas, medyo mahangin din, sige lang, i-push natin to. Okay, tara! Here it is. Oh, diba? So, ayan. Ang itsura. Malamig, malamig. Ready, set. That was fun. That's the exhausting part. Tingnan niyo yung mukha ko. Hindi ako mistisa pero namumula-mula siya, o, diba? Yun, cloudy nga pala dito. And at the same time, nag-i-snow. Pero yung mga bata, adik na adik pa rin mag-sledding. Kasi Sunday ngayon, so weekend, may pasok na naman bukas. Masaya kapag ka nagpapadulas ka pababa, pero kapag ka babalik ka na, maglalakad ka, pabalik dun sa taas, yun ay nakakapagod. So, ayan. Tingnan mo naman yung anak ko. Andun yung araw nagtatago sa kaulapan, kaya medyo madilim dito. Poor daddy. Poor daddy. Nakakapagod. Nakakapagod umakyat. Napagod na si Lolo. Lala. Napagod si Kuya. No, my goodness. Look at your face. Bella, look. Look at your face. Bella, are you makulit? No. Are you makulit? No. No. Look at your face. Look at you. I can see you. Where's your eyes? Oh, there it is. Go. Sit. Go. Ready? Sit. Woo. Woo. You look so bruja. Only one. One. Uh-huh. Is that what you want? Is it good? So here's another vlog ng buhay ko dito sa Alaska. So medyo umokay yung panahon ngayon kaya nilabas namin yung mga bata para mag-ice fishing. So ayan nga pala yung asawa ko, gamit niya ang kanyang ice auger, binubutasan niya yan para makapag-ice fishing kami. And yes po, makapal yung yelo na binutasan niya dyan. And so ayan na nga po, nag-start na kaming mag-ice fishing. Actually hindi naman kami sigurado kung meron kaming mahuhuli kasi marami nang nag-try dito and sabi nila wala daw silang nahuli. And ayan si Bunso, tinatry din niya. Kapag summer pala, itong buong area na to is puro tubig siya. Syempre, obviously, winter kaya frozen siya in part 2 ng dagat. Tapos, ayun na nga, trinay ko ring umubos ng pasensya kasi akala ko makakahuli rin ako. But then, unfortunately, naubos ang pasensya ko, wala talagang nahuli. And that's okay kasi marami pa namang time. And like I said, marami ring nag-try pero wala silang nahuli today. And sabi nila, baka hindi pa daw pumupunta sa part na to yung mga isda. Usually, nakakahuli kami ng marami dito around March or April, ganon. Anyway, dahil wala ngang huli today, naglaro-laro na lang yung mga bata. Ayan yung anak ko, gumagawa daw siya ng snow angel. At least, di ba, meron kaming outdoor fun today. Nabuboring din kasi dito yung mga bata kapag palaging nasa loob. Especially kapag ka winter, wala masyadong activity sa labas. And sa mga nagtatanong
tanong, wala kaming mall dito. Wala rin kami mga indoor amusement park for kids dito. As in wala, kaya ang paglalaro lang sa snow ang tanging libang ng mga bata kapag ka-winter. Anyway, may part dito na napakadulas niya talaga. Nakikita nyo naman, ayan si Bunso, sinusubukan niyang tumayo, tinulungan siya ni ate, pero natutumba pa rin sila. Actually, they were having so much fun dito kahit na hindi kami nakahuli for today's video. Ayun, laro-laro na lang ginagawa nila. Ganun lang naman dito. So, yun lang ang kwento ko. Bye!